Alam po ninyo, kahapon ko lang po nalaman na dinemolish na po pala dito po sa may Costa Mesa, California, yung former building ng TBN. Malaking building po ito. Dito po nila ginagawa yung kanilang program na Praise the Lord. Weekly program po yan wherein maraming tao. Open po ito sa madla, no? Nagpre-praising, nagpupuri, then may nagsasalita. Ang TBN po ay tinatagpo ng mag-asawang John Crouch at Paul Crouch, no? At ito po ay tinatag nila noong 1973 at umusbong po ng umusbong. Sa kalaunan po, dahil nung nagtatamasa na sila ng masyadong success, marami po mga Kristiyano ang hindi na po agree. Like for example, ipina-flash po sila sa TV, tapos may nagsasalitang evangelist, tapos meron doon sa baba wherein doon may papadala yung donation mo para pagpalain kayo, mga ganyan. Alam ninyo, bilang Kristiyano, nagamit po yan sa buhay ko. Way back 2007, mga ganyan. My mom and I, no, tapos yung daddy ko, nanonood po lagi dyan ng mga programs nila. Hindi lang naman po yan ang programs eh. Dyan po may mga evangelist po silang ine-air like Billy Graham, Jack Van Impe. Paborito ko po si Jack Van Impe na magaling po sa Bible prophecy na pumanaw po nung COVID season. At talaga po namang nakaka-bless itong channel na ito. Ngayon po, meron pa rin naman pong TBN pero namatay na po kasi si Paul Crouch noong 2013 at ang asawa niyang si John Crouch namatay na rin po noong 2016. Kaya yung mga anak niya, they decided na yung malaking building sa Costa Mesa, California ay ito na raw po ay ibinenta na lang po nila noong 2017. Then yung nakabili, ginawa pa itong event, kumbaga yung parang lugar para sa mga events, mga kasal, mga birthdays, mga ganon. Pero alam niyo sa kalaunan, binenta rin nung nakabili sa kanila dito sa isang bagong owner wherein nagdesisyon siya na hindi na po niya i-retain yung dating structure kundi i-demolish. So, mga ilang weeks ago demolish na po. End of an era, no? At ang gagawin daw po ngayon, papatayuan nito ng mga pabahay para sa mga nangangailangan. So, nakita niyo po yung dito, nakita niyo po yung ginawa ng Panginoon. Isang napakagandang lugar na sinasabi nilang, syempre, nagamit din naman ng Panginoon yon. Pero yung lugar pong yun ay talagang luxury ang nandoon na lugar, no? At ngayon, gagamitin ito ng Panginoon para dun sa mga nangangailangan na tatayuan ng mga pabahay. So nakita po natin ng ways ng Panginoon sa lahat ng bagay. Siya po ang gumagawa. No? Talagang walang nananatili sa mundong ito. Yun lang pong gusto kong sabihin. Okay, punta po tayo dito sa gusto ko pong itapik. Nagkaroon pala ng closed door meeting itong mga pastor. No? Binanggit po sa pangunguna ni ang pangalan nung yon? Perry Stone. Si Perry Stone po ang madalas na closed door meeting. Hindi ko po alam yung kwento eh. Kumbaga parang baka sabihin ninyo hindi totoo mga UFO, mga ganyan. And then naglabas na nga po sila ng mga tawag dito, yung sa Amerika, naglabas sila ng mga videos ng UFO noong pa raw pong late 1940s. Kaya mag-iingat po tayo at bilang Kristiyano na nangangaral ng salita ng Diyos, hindi ako magiging silent dito. Kasi nabubuo na po yung pandaraya. Nabubuo na po yung pandidisib dito. Mga Kristiyano, kapwa Kristiyano ko, iset po natin ang minds ng mga anak natin, iset po natin ang minds ng mga kapitbahay natin, mga kamag-anak natin. No? Dahil ito na po siya. Nag-escalate po. I think 2 days ago nag-vlog ako, sabi ko wala naman pong ganun nangyayari kasi napaka-silent. Ngayon sobra po. I mean, sabi ko, Lord, grabe na po, Lord. Tanging ang pagparito mo lang po muli ang makakapagpapigil sa lahat ng yan. Pero na-realize ko naman, hindi mapipigilan yan kasi may program ang Diyos tungkol dito. Talaga magkakaroon po ng tribulation na 7 taon. Ngayon, kahapon, ang daming nag-i-speculate. Ang Antichrist ay si ganito, si ganyan, kana naman nila. Hindi mo rin sila masisi kasi, alam niyo na po kung sino sinasabi ko, hindi ko na papangalanan dito. Sabi niya, ayan ang Antikristo kasi ganito, ganyan. Sabi ko naman,
hindi natin siya mamimit kasi ira-rapture tayo. Yung mga yan ay patikim pa lamang. Okay? Pero nakakabahala po bilang mga Kristiyano sa panahon natin, may mga ganyan na pong mga programs na inilulunsad na pinakita o yung UFO 1940s pa raw at yung video na ginamit nila parang lumang-luma naman po. Kaya makukumbinsi ka late 1940s. Pero alam niyo yung mga nakita ko yung flying saucer, meron po kaming ano yan meron po kaming Betamax yan o VHS niyan. Nakapanood ako. Meron kaming VHS niyan. Kahawig na kahawig yung flying saucer na lumilipad. O ewan ko anong palabas na yun, nakalimutan ko. Basta pinapanood namin dati yun. Hindi po siya Star Trek Hindi po siya Star Trek. Nakalimutan ko na. Hindi rin siya Star Wars kasi may BCD kami, may DVD kami noon. Parang ano siya, parang siyang sinaunang pelikula dati na yung flying saucer na gano'n. Hala, parang gano'n na gano'n po talaga. May pagkakahawig po. Yung dating fiction na ginagawa ng mga Amerikano, kasi silang mahilig gumawa ng mga pelikulang ganyan, no? Ngayon parang pinalitaw nila na magiging totoo. So, pag Kristiyano ka, you must be the number one wise regarding all of these things. Hindi ka basta-basta maniniwala dahil ang mga bagay na yan ay delikado. Delikado sa pananampalataya, no? At I suggest we read the Bible. Okay? Magpa-mentor kayo sa mga pastor, mga Kristiyano na malalim sa faith. Kahapon po pinanood ko si Jack Van Impe. Alam niyo po bang parang may nabanggit siyang conspiracy na ganyan na mangyayari? Namatay siya 2020 at ang sermon ni Jack Van Impe na ito, kung hindi ako nagkakamali, 2006 o 2005. Napaka-anointed niya pagdating sa Bible prophecy. Wherein sa doctrine, hindi ako pahalo sa ibang ano niya. Kasi grace believer kasi ako Siya para siyang medyo may halong law, no? Pero wag na po natin tignan yan dito. Tignan po natin yung magkakaisa tayo. We are believers, no? Hindi po tayo dapat nag sa mga minor doctrines. No, importante we are saved by grace. Napakinggan ko naman siya, we are saved by grace. At lagi ko po siyang pinapanood talaga dati sa TBN, si Jack Van Impe kasama si Rexella Van Impe yung asawa niya. Nagpahanap pa nga ako dati, hindi ako nabilhan yung The Jack Van Impe Bible Prophecy Bible. Yes, Bible Prophecy Bible, no? The Jack Van Impe Prophecy Bible, yun. Nilabas po yan ng 1999. Tapos nagkaroon ng second edition ito noong 2001. Tapos nagkaroon ng third edition noong 2007. Pinakamagandang edition po yung 2007, naghahanap po ko. Pero ni isa po, wala po ko kasi mahirap pong hanapin, very rare. At nung ito raw po inilabas nila, naglalaro ito sa tawag dito, sa peso. During that time, nasa almost 10,000 pesos ito noon Kasi napakaganda ng Bible na ito. Pero ngayon, siguro bumaba na rin po yung presyo, no? Pero napakaganda po ng Bible na yun. Alam niyo po ba, pag binasa mo yun, talagang yung Book of Revelation doon na portion, talagang nilagyan niya ng mga highlights. May mga paliwanag siya. And kung mahilig kayo sa Bible prophecy, I hope makahanap po kayo ng sa inyo. Kung kayo ay nasa Amerika, napakinggan nyo to, maghanap kayo ng Jack Van Impe Prophecy Bible. You deserve it na basahin ito. Ako talagang wala po So, research lang po tayo dito sa Google, no? At yes, yung pong napag-usapan lang naman natin, malungkot yung TBN nagsara na. Alam niyo po ng panahon ng TBN na yan yung panahon na nagba-Bible study kami. Tapos, mga kasama ko, pinag-uusapan namin, napanood namin sa TBN, ganito. May mga movies din sa TBN na magaganda. May mga iprinoduce silang mga pelikula tungkol kay Jesus. Yung, nakalimutan ko na yung pangalan yun The Revolutionary yata, pamagat nun yun. Nasa YouTube po yun, panoorin nyo. Produced by TBN, The Life of Jesus, no? Maganda po yun. Marami pa yung One Night with the King, yun. Produce po nila yan. Story ni Esther, no? Napakaganda po. Nakakalungkot, wala na ang channel ng TBN. Pero ayos lang po kasi hindi naman nauso ang TV ngayon Nandito na po tayo sa YouTube. At ang TBN nasa YouTube pa rin, no? So mag-subscribe kayo sa TBN. Napakagandang, channel po niyan para sa faith natin. Again, yan lang po na pag-usapan natin. Jesus is coming soon. Huwag tayong matakot. We are confident na ira-rapture tayo bago dumating ang tribulation. Thank you po. God bless.